Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello, ito po si Alex Calleja at welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Of course, andito na naman tayo para pag-usapan na naman ng isang magandang topic. Pero bago yan, maraming salamat po sa mga bumili sa aking birthday show during the early bird promo. Pero tapos na po at nakaraan na yan. Kaya lahat ng mabibili nyo ngayon ay regular price na. So, ano po mga detalye? Malapit namang maubos ang mga tickets sa venues na to. October 4 and 5, Maybank Theater BGC. Konting-konti na lang ang mga tickets. Kaya bilisan nyo na. October 11, Music Museum. Marami-rami pa. October 12, Insular Life Alabang. Sa tanghalang haribon yan, marami-rami pa rin. Kaya bumili na po kayo ng tickets sa ticketworld.com.ph. Tuloy pa rin po ang ating promo sa Sharp. Wala na po yung electric pan, naubos na. Kaya 10 tickets, electric oven, 15 tickets, air purifier, at 20 tickets, refrigerator. Courtesy of Sharp Philippines. Maraming salamat sa Sharp Philippines. And of course, labas na ang mga billboards natin. Salamat sa Katingko. Makikita nyo ang kanilang billboard dyan sa EDSA Cubao. Andyan po ang aming billboard. Of course, maraming salamat sa Luneta Advertising para naman sa billboard ko dyan sa SLEX. And of course, dyan sa Jump Hook naman sa billboard natin dyan sa C5. At bago yan, samantalahin ko rin yung pagpapasalamat sa SAFC. Pag may mga kailangan kayong puhunan o pera, ayan, tignan nyo lang yung SAFC. Maasikaso kayo, lalo na pag ginamitin nyo yung aking QR code. At maraming salamat kay Vice Ganda, kay Congressman Brian Yansuan, Congressman Sam Bersosa, Congressman Eric Martinez and Dr. Catherine Martinez, Senator Mark Villar, ang TV5, at ang Magic 89.9. Of course, ang Urban Smiles Dental Clinic ni Dr. Ralph Figueroa de las Alas. And of course, kumain kayo sa Mitsan Deli, dyan sa The Grove, Rockwell, Pasig. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon, usapang maybe this time. Baka nagtaka kayo, ano yung ibig sabihin ng maybe this time? Ano ba tayo? Pag-uusapan ba natin love? Hindi. Pag-uusapan natin yung nag-viral na bata, na estudyante, na sumayaw ng maybe this time. Tapos yung sayaw niya yung parang mga ganun-ganon, yung parang ano bang tawag doon? Basta parang pinupulikat. Parang gano'n. It's not that back way. Yan. Nag-viral. Nag-guest sa Showtime. Ginaya ng si Sarah Geronimo, ginaya yung dance step. Ang daming gumaya ng dance step. Masaya lang, di ba? Nag-viral. Happy for the student. Pero ang matindi, makakabasa ka ng mga taong halatang galit galing sa inggit or insecurity. May nagsabi doon, ano ba naman yan? Ano naman nangyayari sa atin? Ba't nagwa-viral yung ganyan? Maybe this time. Tingnan mo naman yung dance step. Ano ba nangyayari sa natin? Sa quality ng entertainment, sa mga kabataan ngayon. Mario Joseph, ba't lagi tayo naghahanap ng negatibo sa isang bagay na wala naman dapat problema? Kanya-kanyang trip yan eh. Sumayaw ng maybe this time. Nag-viral. Ano magagawa ng bata? Pwede naman kasi hindi pansinin yun. Pinansin eh. Di congratulations sa kanya. At kahit ano pang mangyari na, halimbawa, mabilis lang yung pagsikat niya, nawala rin siya, o kaya tumagal man yan at nagkaroon ng break yung bata sa iba pang larangan, congratulations na lang natin. Kung maikli man yung sikat niya, wag na tayong mainggit. Diba? Alam mo nga nagsasabi ng mga ganyan, may insecurity sa katawan yan eh. Kasi, ito talagang totoo, real talk. Inggit kayo kasi hindi kayo yun. Kung kayo yun, wag sabihin hindi kayo papayag. Ayoko wag nyo ipa-viral yan. Nakakaya yung ginawa ko. Trip-trip ko lang yan. Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo na maaalis sa isipan nyo yung ginawa ng maybe this time. Kahit aminan tayo, napaganon-ganon din kayo ng konti. Di ba? Napaganon-ganon din kayo ng maybe this time at nakatulong sa kanta yung maybe this time. Tuwan-tuwa si Sarah Geronimo dyan. Hindi na mawawala
kahit ano pang gawin nyo, pag nagsalubong kayo ng bata na yon, magsumbatan kayo, sasabihin ng bata sa inyo, sumikat ako, nag-viral ako, at hindi mo na maaalis sa kanya yon. Sana ganun na lang tayo. Congratulations. Kung hindi mo trip, wag mong hanapan ng mali. Problema pokit hindi ikaw ang naikinabang, hanapan mo na lang mali o kaya titirahin mo para magmukhang mali yung isang tama. Wala. I-click mo lang, wag mong panoorin. Wag kang pero yung mga nagsasalita ka pa ng mukhang tanga tong batang to. Ganyan na ba ang nangyayari sa lipunan? Wag mo, easy lang, easy lang. Nag-viral lang. Marami namang nagkaganyan Ano magagawa natin? Nag-viral. Si Dante Gulapa nga Eagles dance. Di ba? Wala na siya ngayon masyado pero sa buhay niya may isang panahon na talagang kinilala siya ng mga tao. Nakasabay ko pa nga yan si Dante. Ako nag-i-stand up Siya yung nasa dulo. Siya yung headliner. Siya yung pinakahihintay ng lahat. Sumayaw siya ng mga Eagles dance. Eagle dance. Yung gano'n. Yung parang gano'n, Parang gano'n, yung gano'n, Wala tayong magagawa. Kinagat ng tao, di saluduan na lang natin at hintayin na natin yung chance natin. Ganyan, karamihan ngayon sa social media. Ang lalakas mang-asar. Pero pag tinignan mo naman, sila naman wala rin namang mga achievement sa buhay. Di ba? Madalas yan, kahit saan larangan. Ito nga minsan, pag nagpo-promote ako, itong pag-promote parapol nung Sharp Philippines, parapol. Binigyan ako ng Sharp Philippines ng mga appliances. Siyempre, umisip ako ng pagkakataon para mamigay din sa mga manonood sa show ko. Win-win yun Meron akong resources para mamigay. Ang Sharp Philippines gusto magpatulong para ma-promote ko. At para ang bayad ng Sharp Philippines, yung mga appliances, iparapol ko. Para yung mga rapol, may bumiling tickets, imbes na bumili ka lang, may katumbas kang premyo ngayon. Di ba? Alam nyo naman yung promo ko. May iba doon nagpaparinig. Ay, ang cheap naman. Marami talagang manonood dyan. Hindi dahil sa comedy, kasi sa rapol mo. Ganon, tinitignan na ganon, sinisiraan. Oo, pagka nagparapol ko, ano ba yan? Nagpaparapol si Alex Calleja. Pagtatawanan nila kasi pero sila pagka binigyan ng okay naman, may parapol, kaagatin nyo rin yun. Ito lang yan, sa buhay, kanya-kanyang diskarte yan. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Nagkataon lang na may parapol kami sa Sharp, siyempre magpaparapol kami at hindi nakakahiya ang magparapol. Kung tutusin, ang pagpaparapol ay pag-share ng blessing. Pag ang isang kumpanya gusto kang mag-promote, ang gawin mo naman sa kumpanya, sige, mamigay tayo sa mga tao. Win-win situation yun, hindi nakakahiya yun. Ang matindi kasi minsan, parang iniinsulto nyo, iniinsulto nyo yung mga tao na nagpaparapol na parang cheap. Pero once naman kayo na ngailangan at nagparapol, paano yan? Dininunulok nyo rin yung sarili nyong pride. May nakita akong ganyan. Sabi, di tayo ganyan, nagpaparapol. Tapos nalaman ko nagpaparapol din. Paano ngayon yan? Bigla naging tama yung dating mali. Yan ang sinasabi ko. Huwag nating pagtawanan o insultuhin, kutsain ang isang bagay na baka balang araw gagawin natin. Kaming mga The Comedy Crew, mahilig kami mag-promote, video promote, sabay-sabay kami. Hi, we are The Comedy Crew. I'm Alex Calleja. Kasi po, diskarte namin sa pagpo-promote yun. Sabihin natin old school. Sasabihin, old school naman yan Di naman yan uso na Yung magpo-promote ka ng, Hi, we are The Comedy Crew. I'm Alex Calleja. I'm Israel Benobra. I'm Mac Navarez. May ibang tao, Sus Mario Josep. Hindi daw nila gagawin yun. Well, ba naman yan? Napaka-ano naman yan? Old school naman yan. Di ba? Ang ginagawa, imbis na palakpakan yung diskarte sa buhay, hinahanapan pa
at sisirain kasi hindi raw nila ginagawa. Hanggang kailangan na nilang gawin. Pag kailangan na nilang gawin, i-justify na nila. Iba naman kami. Kailangan naman kasi ngayon Ano naman yun Minsan naman, dinadaan sa joke. Diba? Dinadaan sa joke. Kunyari, ito, iibayin yung style. Kunyari, ng Alaska para cool. Pero sa totoo lang, alam nilang effective yung old school na pagpo-promote. Yung pagpaparapol, yung pag-video promotion. Kami nga, nag-flyering pa Oo, ako, nagpunta ako sa Mega Mall, nagpupunta ako sa Music Museum kasi hindi ako naniniwala na ang tao, parang ako, lagi akong ano lang ako, parang ang tingin ko pa rin sa sarili ko, hindi ako sikat. Kaya hindi ako nahihiya mamigay ng mga, alam niyan, may naikinig dyan, nakita niyo ako nagka-flyering. Nako, sa ibang tao, katsipan yan. Desperate. Sasabihin, si Alex Calieto, yung comedy crew, nagpa-flyering. Ganyan ba sila ka-desperate sa tao? Yes, pasensya na, ganun kami kasi gusto namin makarating sa mga gustong manood. Kasi minsan yung promotion natin, akala natin nakakarating na sa iba, akala natin feeling sikat tayo, na pag nagsalita tayo sa isang radio show, isang podcast, isang TV show, akala natin nararating natin lahat. Hindi naman tayo Vice Ganda level pa. Hindi naman tayo Olivia Rodrigo. Hindi naman tayo Taylor Swift. Hindi naman tayo BTS na pagsabing show, sold out kagad. Tayo. Talagang kailangan natin ligawan. At minsan sa flyering, may masasapul ka dyan. Sa pagpaparapol, may masasapul ka dyan. Sa video promo, may masasapul ka dyan. Walang mali sa malinis na paraan ng pagpopromote. At applicable yan sa lahat ng bagay. Pag ang trabaho mo marangal, walang mali. Pag nag-viral ka, dahil sumayaw ka ng maybe this time, walang mali. Nagkakamali lang yan sa taong insecure. Yung mga inaasar-asar ka pero deep inside, nasa isip nila, ba't hindi ako nakauna doon? Ba't hindi ko naisip yun? Ganyan yan. Kaya sa mga taong gustong magkaroon ng kanilang mga moment, sige lang. Hataw ng hataw lang. Huwag kayong titigil sa paggawa ng mga videos kasi makikita nyo rin. Yan dapat ang attitude. Pag nakakita kayo na naging successful dahil sa maybe this time, o kaya kay Dante Gulapa, di ba? Na nagsasayaw ng Eagle Dance, so maybe this time. At marami pa akong example ng mga nag-viral. Palakpakan natin at tayo naman ang gumawa ng paraan. Imbis na sirain natin, mag-isip din tayo ng paraan para tayo naman ay makilala. Sasabihin nyo, ayoko naman makilala. Charot mo. Lalo na iba dyan, yung gawa ng video, yung vlogger, yung mga nag-perform sa stage. Basta nag-perform ko sa stage, ang ibig sabihin nun, gusto mong mapansin ka ng tao. Pag isa kang performer, kahit saan ka man, stand-up comedian, huwag mo sabihin nag-perform ka, gusto mo lang, limited na tao. Ayoko talagang sumikat Ayoko mag-viral. Charot. Kaya lalo tayong mga performers, comedian, singer, hinihintay din natin ang oras natin sa mundong ito. Pero pag may nauna, huwag nating hanapan ng mali. Diba? Huwag nating hanapan yung mga impersonator ng mali. Huwag natin sabihin, ini-impersonate lang yan dahil sikat. Paano pag nalaos? Di problema niya na yon. Diba? Huwag na nating siraan yon. Mga comedian, yung mga ibang komedyante, naglalait, diskarte nila yon. May mga nanonood doon, gusto nila yon. Huwag mo sabihin tama yung comedy mo. Nalalait siya mga yan Hindi yan Baduy yan Hindi yan Ano yan kanal humor yan Tayo, aircon humor. Charot-charot. Pag hindi ka tinawanan, baka hindi ka nakakatawa. Ganun lang yun. Pag hindi bumilib sa pagkanta mo, baka hindi ka magaling. Huwag nating hanapan na, hindi kasi marunong yung mga audience mag-appreciate ng totoong art Charot-charot mo. Sasabihin mo ngayon, maybe this time, hindi art. Entertainment yun. Maraming na-entertain sa maybe this time. Maraming na-entertain kay Dante Gulapa. Maraming na-entertain sa mga bagay na iniinis mo. Wala kang magagawa sa majority. Kahit anong gawin mo, pag majority ang nagsabi na gusto namin yan, sasakyan mo lang. Okay? Tantanan na natin yan. Ang insecurities natin minsan lumalabas sa ibang bagay. Dinadaan natin sa mga kunyari, ano ka lang, hindi ako ganyan Mga kanal humor yan Diba?
Kaya naman ngayon, nagbebenta ka ng mga gustong manood sa shows mo. Tataka ka, ba't konti lang yung tao? Kasi nga iba ka eh. Ayaw manood sa inyo ng mga taong may kanal humor eh. Kasi sa mo dati, ibang kanal ka, aircon humor, kanal humor. Yan, naglagay tuloy kayo ng mga identifier. Dami nyo ngayon mga nataong mga sinasabi na huwag tayo dyan. Ayaw naman sa atin yan eh. Sa The Comedy Group po, welcome po kayo lahat. Lahat po kami, ang humor po namin ay tinatawag lang na comedy. Humor for everybody. Wala pong mainstream, wala pong mga slapstick, wala pong intellectual humor, wala po. Lahat po kami ay humor lang. Dahil ang intention namin, patawanin kayo. Pag hindi kayo natawa, kasalanan namin. Period. Sana po natuwa kayo sa episode na to. Kung hindi kayo natuwa, kasalanan ko. Yan. Dito po sa Punchline with Alex Calya, positive lang po tayo. Naghahanap lang po tayo ng mga positibong mensahe sa isang negatibong mga ginagawa sa paligid. Katulad niyan, again, marami pang mag-viral. At pag may nag-viral sila, palakpaan natin. At kung tayo may balak na sumikat, hintayin natin ang ating chance at turn. At habang naghihintay tayo, palakpaan natin ang mga taong sumisikat ngayon. Darating din ang oras mo. Okay? Spread the laughter, not the negativity. Nabulol pa ako doon. Yan. At ang goal ko talaga sa patiin itong mga tao na to. Bakit ko binabati? Para mapansin tayo. PAL Vice President for Corporate Affairs, Miss Ann Chongco. Sana po makarating sa inyo to na binabati ko kayo. Pure Gold Director and President Vincent Ko. Sana po makarating sa inyo na binabati ko kayo. JC Barley President and CEO Jonathan So. Sana po makarating sa inyo na binabati ko kayo. Mega Sardine Ship Growth and Development Officer Marvin Chulim. Sana po makarating sa inyo na binabati ko kayo. Okay, magkita-kita ulit tayo sa next episode natin. Tandaan kung ang success nyo ay not yet time o kaya hindi pa maybe this time, maghintay lang tayo sa ating time. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.